Nasubukan niyo na bang akyatin ang binansagang Mount Kamuning? Papalitan na yan ng bago ng Department of Transportation para mas maging commuter-friendly at magkaroon na ng direktang daan patungo sa EDSA busway. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. May walkway, elevators at mayroon pang wheelchair lift. Kompleto ang bagong disenyo ng Kamuning Footbridge na papalit sa mas kilalang Mount Kamuning sa NIA South Road. Mas malapit na rin ito sa EDSA busway kaya hindi na kailangan pang maglakad ng malayo ang mga pedestrian para lang tumawid sa kabilang kalsada. Inaasahan na makakatulong ito sa pagbawas ng siksikan tuwing rush hour. Time talaga to have a dedicated entrance and exit into the busway station sa Kamuning. Approve naman ang planong ito para sa mga commuter. Yung isang sakayan nun, papuntang MRT tsaka carousel eh. So, okay para hindi siya nagsisiksikan yung mga tao. Hindi lang Kamuning ang babaguhin. Kasama sa isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang bagong baryo, Monumento, North Avenue at Guadalupe Busway Station. Sa mga planong inilabas ng DOTR, uniform ang disenyo ng mga ito at ang pinakalayunin ay gawing mas malapit, mas ligtas at mas accessible ito para sa lahat. Bukod dyan, may tatayo pang bagong 3 busway station, 2 sa PITX at 1 sa Ortigas. Pag natapos ang proyekto, aabot na sa 26 ang kabuuang bilang ng EDSA busway station sa taong 2026. Sa ngayon, inaasahang matatapos ang bagong Kamuning busway station sa December. Pagkatapos niyan, sisimulan na ang demolition ng Mount Kamuning. That is not acceptable to us because it's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. And that is contrary to our vision of an inclusive mobility infrastructure program. So, kailangan mawala yan. Mula sa pagiging simbolo ng pahirap sa mga commuter, ang Mount Kamuning ay magiging alaala na lang. At sana'y hindi na maulit ang naging pagkakamali dito para na rin sa kapakanan ng lahat. Mula sa pagiging simbolo ng pahirap sa mga commuter, ang Mount Kamuning ay magiging alaala na lang. At sana'y hindi na maulit ang naging pagkakamali dito para na rin sa kapakanan ng lahat. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang rehabilitation projects ng DOTR kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano ba ang goal dito ng DOTR para dito sa mga EDSA busway maging ka-level ba ng LRT at MRT stations? Papsi, ang goal talaga ng DOTR dito is para mas mapaganda pa yung modes of transportation dito sa ating bansa, no? Of course, madagdagan pa yung mga public utility vehicles na pwedeng sakyan nung mga tao, no? Especially kasi itong MRT, Pops J, no? May nagsasarado pagdating ng around 9 or 10 p.m., 10 or 11 p.m. nagkasarado ito. Itong EDSA busway kasi, Pops J, 24 hours na bumabiyahe ito, and minsan nakikita pa natin, marami pa talaga yung mga pasaherong sumasakay sa mga bus na ito tuwing medyo alanganing oras ng gabi, Pops J. Okay, Ivan, itong Kamuning EDSA busway station, may daan mula sa Kamuning MRT station. Aalisin ba yan kapag ginawa yung bagong footbridge? Pops J, kanina nakita natin, no? Meron talagang connecting, no? Galing sa MRT station, pababa doon sa Kamuning station. Pero base dun sa nakita nating mga rendering, no, Pops J, hindi siya tatanggalin. No, magkakaroon lang ng dedicated na daanan. So mariretain yan? Mariretain yan, Pops J, pero hindi na kinakailangan umakyat ng mga pasahero doon sa MRT station. Okay. Kasi ganun yung nangyayari ngayon, no, Pops J? Dadaan ka muna doon, diba? Tama ka dyan, Pops J. Dadaan muna sila ng MRT station, saka bababa ulit papunta doon sa EDSA busway. Hassle yun. Okay, Ivan, anong reaksyon ng mga nakausap mong tungkol dito sa bagong footbridge na itatayo sa Kamuning? Pops J, kanina medyo natuwa sila dahil yun nga, no, hindi na kailangan lumayo pa para tumawid lang doon sa kabilang daanan. Isa pa, Pops J, is para mababawasan din kasi yung crowd nung mga pasahero. Kasi nga, Pops J, no, tuwing rush hour kasi, since iisa lang yung daanan papunta doon sa busway saka sa MRT station, medyo nagkakaroon ng siksika na. So tumadami yung volume nung mga pasahero doon sa daanan na yon. So pag nabuo na ito, medyo mas maluwag na yung daanan, Pops J. Ivan, marami din ang pinaplanong rehab ng DOTR. Sabay-sabay ba lahat gagawin niya? Pops J, syempre may phases yan, no? So ngayon, nasa phase 2 na tayo currently, no? Binubuo na ngayon yung nasa may bandang Ortigas
na EDSA busway, no? Kaya makikita natin medyo may mga construction materials na doon, and nagpaalala na rin na pag tuwing madaling araw maghanap na ng mga magre-route na ng mga daanan dahil yun yung oras ng mabigat na constructions doing sa mga times na yon. Pero aside from that, Pops J, nagbubuo na rin, nire-rehab na rin yung mga iba pang mga EDSA busway stations sa ngayon, Pops J. Okay, maraming salamat Mobile Journal Ivan Tarinque.